Sa pag-unawa sa kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo, makikita na ang mga huling araw ay hindi lang sa Mateo, kundi ang unay magiging huli at ang huli ay magiging una. Sina Mateo, Marcos at Lucas ay sumusunod sa pagkakasunod-sunod na Lucas, Marcos bago ang Mateo na naghahayag ng pre-trib sa Lucas, mid-trib sa Marcos at post-trib sa Mateo batay sa kanilang mga pagkakaiba. Narito ang isa pang halimbawa. Sa Lucas 5, Marcos 1 at Mateo 4, makikita natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero alam mo ba na mayroong makahulang pananaw sa loob niyan? Alam mo ba na sa mga huling araw, mayroong 3 grupo ng mga natirang manggagawa? May nalabi mula sa nobya ni Kristo na mananatili at maglilingkod sa Panginoon sa panahon ng mga tatak. Sa dulo ng mga tatak, may nalabi mula sa simbahan at malaking karamihan mula sa kapighatian at ang 144,000 ay kikilos sa mga paghatol ng trompeta. Pagkatapos ng partatas na taon, ang mga pinuno ng 12 tribo ay lalabas sa milenyong paghahari upang ituro ang mga daan ng Panginoon. May 3 grupo sa mga ebanghelyo ni Lucas, Marcos at Mateo. Bueno, iyan ang nakikita natin sa larawang ito ni Jesus na tinitipon ang kanyang mga alagad. At alam mo ba sa ebanghelyo ni Lucas lamang sinasabi na nakahuli sila ng napakaraming isda sa Lucas Kabanata 5, ngunit hindi mo makikita ang napakaraming tao sa Marcos, ni hindi mo rin ito makikita sa Mateo. At gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ang nalabing pangkat ng mga propeta na natitira mula sa pre-trib ay mananatili upang maglingkod sa Panginoon sa panahon ng mga tatak at sila ang magdadala ng rapture ng malaking karamihan sa kalagitnaan ng trib. Kita mo sila ang gumagawa ng mga tatak upang madala ang lubhang karamihan at sa Lucas Kabanata 5 lamang natin makikita na nakahuli sila ng napakaraming isda. Sabi ni Jesus, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Sa Lucas lang ang himalang ito bilang propesya sa pagbubunyag ng mga alagad sa panahon ng mga tatak upang dalhin ang karamihan mula sa tribulasyon sa harap ng mga manggagawa ni na Marcos at Mateo. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Kakausapin kita agad. Paalam muna.